konseho na magsumite ng panibagong panukala. O, ganun po yun eh. Kaya pag nagsumite ng panibagong panukala at dumaan uli yan sa proseso, first reading, second reading, at kung ano-ano pang reading dyan po sa Konseho Municipal ng Araceli, Palawan, aba, edi, wala namang pagbabawal. Ang problema lang dyan, ito pakinggan nyo, ang problema lang dyan, kung hindi na padadaanin sa first reading, sa second reading, o sa kung ano-ano pa mang reading, bago yan mapagbotohan ng Konseho, ayun ang medyo masakit. Yun ang masama. Yun ang may paglabag sa Section 58 ng Local Government Code of 1991. O sige, gano'n po yun, ha? Magdedemanda? Well, pag-usapan na lang niyo. Total, isa lang naman kayo dyan sa Konseho. Apo, huwag niyong kakalimutan, kung kayo man ay administrasyon o oposisyon, ang layunin ninyo dyan ay maglingkod sa bayan. Ayon po sa Marcos 10:42 ng Biblia. Marcos 10:42 ng Biblia. Ano ba nakalagay dyan? Ang sabi niya, meron bang nais maglingkod sa inyo? Meron bang nais mamuno sa inyo sa bayan? Dapat kayo ay maging lingkod ng lahat. Dapat kayo ay maging alipin ng lahat. Yan po yung binabanggit yan. Yan po yung sinasabi. So, tayong lahat na naglilingkod, huwag minsan kalimutan muna natin yung pag-away-away. Tayo muna ay tumupad sa pinag-uutos ng Biblia na paglingkuran ang sambayan ng ating nasasakupan ng parang tayo ay kanilang mga alipin at katulong. Okay, maraming salamat. Kagawad Bironyo ng Araceli, Palawan sa iyong text message dito po sa DYKA ngayong umagang ito. 20 minuto, makalipas po yung kasampu ng umaga, si Batas, Attorney Batas Mauricio, ang inyong nakakasama. Ito lamang sa palatuntunan ng kakampi mong Batas sa DYKA 801 kHz, live and direct mula po sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Vic Nomac, ano nga pa pangalan nung iyong pinsan dyan? Si Mr. Tating ba to? Oo, pakisabi, natanggap ko na yung kanyang LBC sa amin kahapon, ha? At pinag-aaralan na ng ating mga kasama. Meron pa pong ibang mga nagpapadala ng kanilang mga problema riyan at sumusulat sa akin. Natatanggap ko na po lahat. Okay. Basta ang ilagay lamang ninyo doon sa sulat. Sa sobre. Na ipadadala yung sulat sa akin. Attorney Batas, care of Batas Party List, Teachers Village, Diliman, Quezon City. Matatanggap ko na po yan dito po sa Batas Party List Headquarters sa Lungsod, Quezon. Ulitin natin kung ano ilalagay nyo sa sobre o sa labas ng envelope para po sa mga materyales o mga dokumentong ipadadala nyo kay Batas Mauricio dito po sa Lungsod, Quezon. Ito po yung address. Attorney Batas, care of Batas Party List, Teachers Village, Diliman, Quezon City. Yan po yung address na po pwede nyong padalhan at matatanggap ko po lahat ng dokumentong pinapadala niyo mula dyan sa Antique. So, Vic Nomat ng Casa Royal Pension House, natanggap ko na yung mga dokumentong pinadala ni Ginoong Tating. Alright. Salamat sa Diyos. 21 minuto, makalipas po yung kasampu ng umaga. Ayan, kapapatak lang, 22 na. Tuloy-tuloy pa rin si Batas, Attorney Batas Mauricio. Tumutugon sa inyo ang problemang legal. Pwede pa rin po kayo mag-text sa akin, Ang cellphone number ni Attorney Batas Mauricio, 0922-833-4396. 0922-833-4396. Okay. Karagdagang problema. Ito pa po. Nasa na? Ito. Galing po ng 0928-544-1766. Sabi na, Gudayan Batas, pwede ba ako magkabol ng sustento sa asawa ko? Kasal kami, pero walang anak. OFW siya, pero hindi nagpapadala ng pera. Umuwi siya ngayon, pero sa kamag-anak niya tumuloy. Babalik pa siya sa abroad. Anong gagawin? Pakinggan ko sa DYKA ang sagot mo. Maraming salamat.